Bago nagtungo ang ating Pangulo sa Amerika ay dumalo siya sa Local Peace and Security Assembly at naglunsad ng mga proyektong pangkaunlaran sa mga lalawigan ng Zamboanga del Norte at Zamboanga del Sur. Tunghayan natin ang aktibidad na ito sa Focus. Matapos ang ilang linggong kaguluhan sa Mindanao, muling bumisita sa rehiyon si Pangulong Gloria Macapagal-Arroyo noong ika-17 ng Setyembre. Dala niya ang iba't ibang programa para sa kaunlaran ng lugar at ng mga mamamayan doon. Isa sa mga proyektong ito ang bagong tayong Zamboanga del Sur Medical Center sa Pagadian City. Formal na binuksan ni Pangulong Arroyo ang ospital na layong pagsilbihan ng mga mahihirap na residente alinsunod sa Millennium Development Goal ng Pangulo. Well, because this is a 100 bed capacity, so ang mangyayari nito, we will parang qualified na kami to a tertiary hospital. So at least kung tertiary ka, lalo na pag kung pwedeng lahat ng yung mga mga kasama sa yung mga kapatid ko sa buong probinsya, lalo na yung medyo mahirap na magpagamot, kung natin sila sa PhilHealth, no? So malaking benepisyo ang makukuha nila kung ang hospital ay isang tertiary hospital. Nataon din sa pagbisita ni Pangulong Arroyo sa Zamboanga del Sur ang 56th anniversary celebration ng lalawigan. Tinatawag nila itong Megayon Festival at isang linggo ng kasiyahan at piyesta ang paraan ng pagdiriwang nito. So, alam mo itong probinsya ko, kaya nga ang festival namin is Megayon Festival because this is the meaning of this is a Cebuanan word, unity of the tribe people. So meaning, nandito yung mga kapatid naming Subanen, mga kapatid naming Muslim, at syempre yung mga Kristiyanos na nagkakaisa kami dito. So ang ibig kong sabihin, itong probinsya ko, masasabi ko, ito ang yung peace and order namin talagang maganda dito. Kasi sama-sama kami nagkakaisa. Sari-saring biyaya ang ibinigay ni Pangulong Arroyo sa programang idinaos sa Provincial Capital Compound. Mula sa Department of Health, checking nagkakahalaga ng 10 milyong piso para sa change order ng OB-GYN section ng bagong tayong Zamboanga del Sur Medical Center. Handog naman ng Department of Environment and Natural Resources ang land patents sa 108 qualified farmer beneficiaries sa ilalim ng Handog Titulo Program. Dalawang cheque ang ipinagkaloob ng Department of Labor and Employment galing sa DOLE Workers Income Augmentation Program nito para sa mga member ng Springland Young Workers Association upang makapagpatayo ng internet cafe at mga member beneficiaries ng Muslim Christian Farmers Fishermen Association para sa seaweed trading project. 3 certificates ang ibinahagi ng Department of Agriculture para sa upgrading ng farm-to-market roads at turnover ng 5 flatbed dryers sa iba't ibang bayan ng Zamboanga del Sur. Mula sa Department of Social Welfare and Development, 3 notices of fund transfer ng tig-1 unit ng health station building, daycare center at flea market building sa iba't ibang barangay sa lalawigan. Gayon din ang 5 checking livelihood assistance sa ilalim ng self-K program ng DSWD. Ang Department of Science and Technology ay nagbigay ng 2 cheque mula sa Small and Medium Enterprise Technology Upgrading Program nito para sa upgrading ng Banana Enhanced Nutri-Booster Production ng Nutri-Booster Philippines Incorporated at para sa pagpapagawa ng feed mill.
Namigay din ng DOST ng Certificate of Turnover ng laboratory equipment para sa banana tissue culture sa Pagadian City. Mula sa Department of Agrarian Reform, mahigit 300 landowner beneficiaries ang tumanggap ng Certificate of Land Ownership Award sa ilalim ng Comprehensive Agrarian Reform Program at 3 certificates of turnover ng rehabilitated farm-to-market roads at 1 unit ng multi-purpose center. So, medyo it's a mix celebration and isa din iwan ko destiny ko siguro na birthday ko rin ngayon, timely din sa aming selebrasyon ng probinsya. So, maraming binigay sa amin dito, sa Mindanao. Party ito ng Zamboanga Peninsula. This is Region 9. Na itong probinsya ko, marami ng tulong na ibigay si Presidente. Lalo na sa infrastruktura, sa agrikultura, at saka sa yung health, So, masabi namin napakaswerte namin. Kaya talagang gusto namin na kung pwedeng taon-taon, naimbitahin namin siya dito. At dahil nataon din ang pagpunta ni Pangulo Arroyo sa Zamboanga del Sur sa panahon ng Ramadan, nakisa siya sa Muslim community sa Breaking the Fast o Buka, paglubog ng araw. Isang simpleng handa ng tinapay, prutas at tubig ang pinagsaluhan ng Pangulo at mga kapatid nating Muslim sa Barangay Banale. Ika-18 ng Setyembre o sa ikalawang araw ng pamamalagi ni Pangulo Arroyo sa Zamboanga del Sur, ininspeksyon niya ang Dimataling Pitogo Provincial Road na magdudugtong sa mga coastal municipalities ng lalawigan. Una nang nagbigay ang Pangulo sa provincial government ng 5 milyong piso mula sa kanyang social fund para sa upgrading and concreting ng nasabing kalsada, gayon din ang karagdagang 5 milyon sa Department of Public Works and Highways para sa Dimataling Tabina Road Section. Mula sa Zamboanga del Sur, nagpunta si Pangulo Arroyo sa Dacac Park and Beach Resort sa Dapitan, Zamboanga del Norte para sa closing ceremony ng Local Peace and Security Assembly ng Region 9 o ng Zamboanga Peninsula. Ito ay may temang Peace and Security, Our Shared Responsibility, at sa loob ng 2 araw ay binalangkas ng participants ang Zamboanga Peninsula Resolution and Action Agenda for Peace, Security, and Development na kanilang iprinisinta sa Pangulo. We have refocused all peace talks from one centered on dialogues with rebels to one of authentic dialogues with the communities. And I hope that will address some of your resolutions that are expressed in many paragraphs about consulting with the communities, with the stakeholders. And disarmament, demobilization, and reintegration is the context of our engagement with all armed groups. And I thank you also that you agree with that as reflected in your resolution. Indeed, your resolution contains the essential elements to any lasting peace. And if everyone supports these elements, and the national government is committed on our part to do such support, Mindanao can indeed be the breadbasket for the country. I congratulate Zamboanga Peninsula for being self-sufficient in rice, but it can be even more than that as long as we have lasting peace in this island.